What's up guys? So sa mga mahilig mag-modify dyan ng kanilang mga motor, so panoorin natin itong process ng modification na gagawin natin sa ating DT125. So from DT125, ito yung motor ko. Okay, yan. I-convert natin siya ngayon to DT175. Papaano? So bumili tayo ngayon ng DT na 175 sa Shopee. Okay, so eto siya. Okay, itong block na ito ay China. Okay, so China brand siya. Alright, so kung tatanungin natin, pwede ba itong DT175 na ito sa ating DT125? Plug and play kaya siya? Okay, so sagutin natin yan. Okay, simulan natin sa appearance. Itong block ng DT175 na nabili natin sa Shopee ay kamukha niya din yung ibang brand ng or model nung DT125. Okay? So, eto. Meron siyang design dito. Alright? So, itong block na ito ay Y1 yung nakalagay. Ayan, Y1 yung nakalagay. Okay? So, mayroon siyang design dito. Hindi kagaya nung DT175 na nakikita ko sa Facebook na pinaparts out na yung kanyang fins ba tawag dito, o palikpik niya ay diretso dito. Okay, so makahalata mo talaga na medyo iba yung kanyang itsura dun sa mga DT125 yung kanyang block. Okay, pagdating dito sa kanyang yan reed valve cage, pareho sila nung butas, so same din lang ng reed valve na gagamitin. Okay, yung paglagyan ng clutch cable, yan, dyan. So, okay din lang yan. Itong kanyang bore ay 66 mm. Okay? Same din lang sila nung kanyang mga window ports, yung kanyang mga height. Kasi sinukat natin yan gamit ang caliper. So, same din lang naman. Ayan. Yun nga lang, itong DT175 natural ay 6 yung kanyang studs. Okay? 6 yung kanyang studs. Pero nung binili natin to, wala itong kanyang mga studs, wala ding nuts. So, separate order itong studs na binili natin, saka separate order din itong nuts na mga nilagay natin. Okay? So, ano pang pagkakaiba? Ang pagkakaiba pa na isa ay eto. Sa DT125, itong part na to ay parte din nitong block. Okay? Aluminum ito. Unlike dito sa 175 na to, kung nakikita nyo, ayan. So, sa DT125, aluminum, and then, dito yung kanyang sleeve. Dito sa DT175 ay, yung kanyang sleeve na mismo. Okay? Wala na yung aluminum dyan. Unlike sa DT125 na aluminum, and then yung kanyang sleeve, yung kanyang steel bore. Ayan. Ito ay diretso na. Okay? So, dito naman tayo sa may exhaust. Pang number 10 yata to 10 mm yata na tornilyo to kasi mas maliit siya. Pero kung yung center naman niya ay same din lang. Mas maliit nga lang ang gagamitin natin dito. Hindi siya kasing laki nito sa mga studs ng cylinder head niya, ng kanyang head cover. Mas maliliit ito. Pero yung center mismo nito ay same din lang dun sa 125. Mas maliliit lang yung gagamitin dito. Okay. What's up? So, ito yung DT175 at DT125 na mga blocks natin. Okay, so ilagay natin ngayon yung gasket nung DT175. So, natural dahil gasket niya yan, tapat yung kanyang mga butas. Ayan, okay. So, tapat din yung gasket dun sa base din ng ating DT175. Tapat na tapat kasi nga, gasket niya naman. Ilagay natin siya ngayon sa DT125 na block. Ayan, lagay natin. So, tapat naman yung kanyang mga butas, yung 4 na butas niya. Kaya lang kung papansinin ninyo, nako, yun lang. Mas malaki yung ating gasket kesa sa ating block. Mas malapad siya. Ayan, mas malapad itong part na to kesa dito. Tapat yung mga butas niya. Yan, yung 4 na butas, kaya lang mas malapad talaga itong DT175 kumpara sa DT125. Bakit kaya? Tingnan natin. Sukatin natin itong ating DT125, yung kanyang base. Yan, left and right. Left to right niya, gamit ang ating puro kalawang na caliper at umaabot siya ng 109
Yan, 109 millimeters yung sukat ng ating DT125 na black. Samantalang dito sa ating DT175, kung susukatin natin siya gamit ang ating puro kalawang na caliper, pero correct naman yung measurements na naibibigay, ang sukat niya ay umaabot ng 122 millimeters. So, napakalaki nung kanilang difference. 109 lang yung isa. Ito namang 175 natin from Shopee ay 122 millimeters. So, napakalaki nung agwat nila. Ang difference nila dito dahil sa side na ito. Ayan. Nakalabas kasi ito sa DT175 palabas siya. Okay? So, kailangan magpa-machine shop tayo. Clarification lang, yung DT175 na pinapakita ko sa inyo guys ay yung DT175 na na-order natin sa Shopee. Ito siya. Okay? So, hindi lahat ng nandun sa Shopee or sa Lazada na DT175 ay kapareho na ito. Meron din talaga yung mga plug and play. Yung iba, ang alam ko na plug and play, yung merong 4 na malalaking butas dito. Ayan. Ang alam ko, yun yung talagang mga plug and play. Maliban pa dun sa mga nakikita natin sa Facebook na pina-parts out na ang itsura nung fins nila dito ay diretso na ganyan. Walang ganito. And isa pa na titignan natin para malaman natin ay, ayan. Ito, tong DT175 na nabili ko, papansin ninyo, mas nakalabas ito kaysa dito sa side na to. Unlike dun sa DT125 talaga na ito dapat ay kapantay nito. Okay? Yan. Dapat magkapantay lang ito. Saka ito, yung sa DT125. Kapag ganito, tignan nyo mabuti yung bibili ninyo. Pagka mas nakalabas to ay excess siya or sobra siya doon sa crankshell. May remedy ba? Yan ang tanong. May remedyo pa ba yan? Yes, meron. Papakita ko sa inyo ngayon yung first remedy. First step ng remedy na gagawin natin. Okay, so ito guys yung ipapakita ko sa inyo. Ayan. So, nagpahinang tayo dito. Nagpadagdag tayo ng magiging base niya. Kasi yung original niya hanggang dito lang siya. Okay, hanggang dito lang siya. Ang problema nga, yung butas nung DT175 na galing ng Shopee, China made, ay umaabot siya hanggang dito. Okay, so sisingaw siya. So, kailangan nating magpa-extend. Ayan, so tapos na to. Kakukuha lang natin doon sa isang pinagpahinangan natin kanina. Dadalhin na lang natin to sa isang machine shop para i-reface siya. Okay, so ipapantay siya dito. Pantay siya dapat dyan. Okay, so again, yung DT125, kasi ito, yung DT175 na galing sa Shopee, same sila na itong mga butas na to. Okay, same sila. Papasok siya. Ang pagkakaiba lang ay dito. Kailangan na magpahinang tayo. Machine shop na rin yan. Para lalapat talaga siya. Hindi siya sisingaw. So, okay, abangan natin yung susunod na video.